near or far away, may you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortune 10 times 10. May the good Lord bless and keep Rocky, Rodan, medyo miss you. We will miss you. again. May your sunlight shine. See you again. And summer every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight. Magandang hapon po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sa hapon na ito na tayo ay gaganap ng ating youth service, pagkain spiritual muli para sa ating kaluluwa at siguro ay ito ay magiging sapat na baon natin para sa isang linggo na muli natin kakaharapin. At salamat sa narinig niyong awit kanina. Tiglimit na yan. Parang ano lang. Pero kami din in behalf ng COG LTD family, kami ay nagpapasalamat kay Brother Rocky at Brother Roldan sa pagtulong nila sa paggawa ng kapilya sa taas. At salamat sa Panginoon sa kanilang buhay at salamat na sila yung mga binata kasi palagi sila sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat na sila ay may buong pusong talagang noon pa sinabi na namin kasi nung pumunta kami ng Aurora na balak magpagawa ng chapel at talagang sabi din nila na kung kailangan sabi nila. Kaya salamat sa Panginoon na sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat na sila din ay pinagkaloobang uuwi bukas. 7 months silang stranded dito. Namimiss na nila Aurora. At namimiss na nila yung mga nilang mga hasyenda, mga bukuhan, mga yan. Salamat sa Panginoon dahil sa Iglesia ng Diyos tulong-tulungan talaga magkakapatid. Kaya salamat sa Panginoon na kami ay nagagalak na pagpasalamat sa ating natin Judith, hindi sapat ang pasalamat. Dahil talagang meron kayong pusong tumulong dito sa gawain. At sa ating pagpapasimula naman sa ating youth service, salamat na napakaraming kabataan dito sa nagkakatipon dito. Mayroong galing Balakbak, Baguio, mayroong Ponghoga, mayroong Pico, Pugis ba? Betag, Balini, Camdangwa, Fans Park, Lubas. Salamat sa Panginoon. Tawang pala. Salamat sa Panginoon, napakaraming kabataan. At ang kabataan ng pag-asa natin siya. Kaya sa mga oras na to ay muli ay bubusugin din tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Bago po ang lahat, awitan po muna natin ang ating Panginoon. Dito sa page 28. Awit po tayong may kagalakan. Of the coming of the Lord, He is something out of His place where the grace of God was stored. He has loosed the faithful lightning of His terrible sword. He is through this marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
beauty of the leaves. Christ was born across the sea, with the glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us live to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. While God is marching on. He is coming like the glory of the morning on the wave. He is wisdom to the mighty, he is honor to the brave. So the world shall be his footstool, and his faithful he shall say, our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Amen. Salamat sa awitin na yan na ating pinagdidiwang ang gawain ng ating Panginoon ng bawat puso ng mga naririto ay nagagalak na makisa sa fellowship upang tayo ay mabusog, pagpalain, matuto sa salita pa ng ating Panginoon para meron din tayong ibabahagi o gaganapin sa ating Holy Spirit. Salamat ng gawain ng ating Panginoon ay nagpapatuloy pa rin sa atin. At sa ating pong sa sunod pong gagawin ang mananalangin. Tayo po tayong lahat. Po natin si Sister Amy. Manangin. Ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bigyan ng langit at lupa. Salamat Diyos sa muling pagkakataon nito. Na muli niyo kami dinako sa lugar na ito upang magsama-sama kami, makiisa kami para sa inyong Panginoon. Bilang karampatan namin pagsamba at paglilingkod namin sa inyo. Patuloy po kayong mangusap sa bawat puso, kaluluwa, nawa, bawat kaluluwa na narito Panginoon ay mabusog po sa inyong mga salita. Ano po ang mga kakulangan namin, ano man po ang mga pangangailangan namin. Alam po namin na matutugunan ito sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat sa mga gawain na ito na nagbibigay ng kalakasan namin spiritual. Ang hindi pong hinihiling Panginoon ng lahat ng mga kabataan, maging sa mga bata at sa mga nakakatanda, sa lahat po ng mga nakakarinig, maging sa aming mga online viewers, sa aming pong mga kapatid, at tuloy po sa mga iba pong mga kaluluwa na maabot po nito. Nawa po patuloy po kayong mangusap, pumilos, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, ito na po yung panahon na kami po ay magpakaseryoso sa aming buhay spiritual. Ano man po ang mga bagay na nangyayari sa kapaligiran namin sa pandemyang ito po ay paraan ninyo para lahat po kami ay marami po kami makita na refleksyon, Panginoon. At ganoon din, makita din namin na mas mahalaga po na paglingkuran ka namin sa aming buhay, higit sa anumang mga bagay dito sa sanglibutan. Kaya patuloy po kaming maasa, humihingi ng iyong patnubay, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang magkaloob, Panginoon, ng pagpapalang espiritual, patalinuhan sa mga magbibigay ng mensahe, sa mga maghahandog ng awitin, Panginoon. Ibigay po nila lahat ng kanilang mga talento, kanilang mga kakayahanan, kanilang mga skills, Panginoon, yung kanilang katalinuhan para sa kaluluhati ninyo, Panginoon. Yes. Kung kaya, masa kami na patuloy nyo kami tulungan hanggang sa matapos po ang gawain nito. Binabalik namin ang kataas-taasan at pasasalamat, kapurihan sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Salamat sa ating Panginoon at ako may nagagalak na talagang ako'y na-encourage na napakarami sa ating mga kabataan.
nabubless ako. Presensya niyo pa lang, isa ng malaking blessing rin sa mga isa. Kaya salamat sa ating Panginoon na talagang hindi siya nagkukulang. Tayo magkukulang. Kaya nga, kailangan din natin ng fellowship para humingi rin ng mga tulong sa mga kapatiran. Kasi kung, lalo na ang mga kabataan, kung kailangan nyo ng tulong, best na talagang lalapitan nyo ay ang Panginoon at ang mga elders sa iglesia. Para hindi kayo kumanan. Ito ka naman. Parang diretso. Kasi karamihan din talaga na nasa mga elders, kami din talagang natuto sa kanila. Kaya kung may mga problema, mga kabataan, talagang lapitan nyo din yung mga nakakatanda sa inyo. Kaya salamat sa ating Panginoon at bilang patunay na marami kami kabataan, aawit po sila dito. Kasi hindi sila nakikita eh. Paano yung distancing nga? Medyo ano ha, medyo yung maliliit sa harap niya. May sakay na nakaharap. Singit ka, hindi makipisikin. Pumasok ng mabuti. Yeah. Kay Christian, tumabi ka kay. Hawakan mo daw siya para makita niyo. Pakita mo yung mukha mo. Ano yan? Munsur, pakita mo yung mukha mo. Ayan, nagtatago siya. There's an ember deep within me, but it's only a little flame. But my faith is growing stronger, and it won't be long till it starts ablaze. When my faith
beautiful land, so the world can see there's a fire in me, burning by the glory of Jesus' name. Start a blaze, set my faith on fire. Amen. Ay, ano yun? Amen. Salamat sa Panginoon na napakagandang awit sa may faith on fire. Kaya, yun nga sabi din, kapag dinedesire mo talaga, ibigay, pinagkakalob ng ating Panginoon na. Kaya sa mga kabataan, para yung faith nyo ay paglilab. I-desire ng puso nyo na talagang pakamahalin ng Panginoon para yung mga wish nyo, yung mga nasa puso nyo, ibibigay niya. Tapos, pag nagliyab yan, siyempre, wala namang nagliliyab na hindi nakikita, di ba? So, lahat ng nagliliyab, nakikita. Kaya, magiging halimbawa din kayo sa lipunan. Kasi nga, sino ba yung may nasalubong ako, friend kapatid ng friend ko, 11 years old pa lang yung pinuntahan nilang lamay, namatay na siya. Kaya, sa mga kabataan, hindi talaga sabi na ang buhay natin ay magtatagal, kaya dapat simula ngayon so tuloy-tuloy dapat i-desire ng puso natin na yung nakikita o yung naiiwan nating impluensya ay mabuti sa kapwa natin. Kaya salamat sa Panginoon sa awitin na yan. Salamat sa mga kabataan na umawit para sa ating Panginoon. Tayo naman ngayon ay dadako din sa pagbibigay mensahe na pagkakaloob din ni Sister Kat. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid, mga kabataan, na naririto ako nagagalak din at nahamon dahil sabi ko kay Brother Stevenson kung alalahanin namin yung noon. Kami yung mga ganyan. Mga young people din. Kaya salamat sa Panginoon dahil na meron siyang nagagamit para muling maibalik yung panahon na maraming kabataan. At sana nga mga kabataan ito ay talagang maging mainit sa paglilingkod sa ating Panginoon, na sila ay magpapatuloy at naisin pa nila sa kanilang buhay na siya ay paglingkuran. Kaya tayo po ay nagagalak sa oras na ito dahil sabi nga ni Sister Judith, kapag mga kabataan daw ang kasama mo ay hiningyang ka na rin. So, nagbibigay ng energy sa atin. Yan. Kaya salamat sa Panginoon sa oras na ito na tayo po ay makapag-aral muli ng kanyang mga salita. Ngayon po ay basahin po natin ang ating teksto dito sa Hebreo, chapter 11. At tayo po ay babasa ng salit-salitan. Basahin po natin ang verse 1. Yan po, hanggang verse 11 sa Hebreo. Kumari po bang tumayo po muna tayo sa brit? Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat maulitan nito ang Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. sa pagpapalaya sa ating ang Diyos sa Diyos ang lalong mabuting ay
Sa pamamagitan nito ay hinahan sa kanyang sarili na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga loob at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod sa Kanya, sapagkat ang malapit sa Diyos ay dapat sumampalataya kay Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga kanyang nagsisisi. Sa pananampalataya, sinuwi ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Abraham nagtawagi ng Manila upang mamuroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya ay naging nalalaman sa siya paruno. Sa pananampalataya, siya ay naging manglalakbay sa lupaing pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at si Jacob, na sa tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang kaya ng mga sasabihan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibasa ay inaring niyang tapat ang nangako. Kaya manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga salita po na aming pong nabasa at sa aming pag-aaral na yung mga salita sa oras na ito. Tulungan niyo, Panginoon, na kayo po ang siyang tumulong. Bagamat alam ko po na hindi po ako karapat-dapat at hindi pa po malawak ang aking kaalaman tungkol po sa aming topic sa oras na ito. Kayo po ang siyang manguna. Magbigay po ng kaunawaan, Panginoon, upang yung mga salita ay maitanim sa bawat puso at isipan ng bawat isa. Siyang aming pong maghahawakan at magagamit upang lalo po kami maging malapit sa inyo, Panginoon. At kayo po ang siyang tumulong sa bawat isa sa aming pag-aaral nito. Ang Banal na Espiritu Santo ang siyang pumilos at gumawa, Panginoon. Kaya ito po aming samot dalangin sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Wala po sa ating nabasa. Alam ko na may idea na po kayo tungkol sa ating leksyon sa oras na ito. Kaya akmari po yung inawit nyo kanina. Kaya napakaganda na tayo po ay mag-aral tungkol sa pananampalataya. Okay? Kaya yun din po yung naging tema ng anniversary sa Reverendo. Yan. Earnestly contend for the faith. So, ang pananampalataya, ito yung foundation ng experience o relasyon ng tao sa Diyos. Kanyang pakikisama. Dahil, sabi nga sa binasa natin kanina doon sa verse 6, without faith, it is impossible to please God. Yan. So, hindi maaring makapagbigay tayo ng kaluguran o kapurihan o anumang bagay sa Panginoon kung wala pong pananampalataya. Noon, nung pasimula pa, di ba, sabi nga sa narinig natin kanina, natural sa tao ang magkaroon ng pananampalataya. Kahit na i-deny nila sa kanilang sarili, di ba, na walang Diyos, ngunit meron at meron pa rin napapaloob sa kanilang puso na nagsasabi na may Diyos. Ngunit, kung titignan po natin, nauwi sa ibang bagay yung kanilang Diyos. Hindi ba sa history, may nalaman o napag-aralan kayo na yung araw, ginawa nilang Diyos. Dahil alam nila na mayroong isang nilalang na makapangyarihan. Diba? Yung iba naman yung puno, yun ang ginawa nilang Diyos. Bato, at kung ano pang, o ano-ano pang mga bagay na nakikita nila. Yan.
Dahil natural sa tao ang magkaroon ng pananampalataya. And hanggang sa dumating rin sa mga henerasyon na meron tayo, nagkaroon na ng iba't ibang uri ng pananampalataya. Dahil yan din yung kanilang kinagisnan. Hindi po ba? Yan. Ngunit hindi po yun yung ating pag-aaralan. Dahil ang pananampalataya na ating pag-aaralan ngayon is to believe firmly in God and who He is and kung ano siya o sino siya na ayon sa salita ng Diyos. So, ang pananampalataya na sinabi dito sa Hebreo, dun sa verse 1, ito po yung ating definition o yung definition, biblical definition of faith. So, sabi po sa English, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan. So, we can say that faith is believing, diba? Paniniwala sa mga bagay na hinihintay at mga bagay na hindi nakikita. So, hindi mo nakikita, ngunit alam mo na may Diyos. Hindi mo nakikita, ngunit alam mo na nandyan siya, buhay siya, at siya ang kumikilos at gumagawa sa ating kalagitnaan. Sabi nga ni late Abraham Lincoln, the great Abraham Lincoln, faith is not believing that God can, but it is believing that God will. So, napakadali na paniwalaan na makapangyarihan ang Diyos. Hindi po ba? Yan. Walang imposible sa Diyos. Pero ang mahirap na paniwalaan ng tao ay yung kakayanang gawin na may magagawa ang Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. That He can do something for you. Yan, for each one of us. At isa pa dito, si Dwight Moody, sinabi niya, there are 3 kinds of faith in Christ. So we are dealing with the faith that talks about God in the Bible. So there are 3 kinds of faith in Christ. The first one is struggling faith. Ito yung ilustrasyon niya. Like a man in deep water, desperately swimming. Struggling faith. So nakita niyo ba yung itsura nun? Ng tao na nasa tubig, na talagang nagsisikap siya na lumangoy para mabuhay, to survive, di ba? And the second one is the clinging faith. So, like a man hanging to the side of the boat. Nakasabit siya doon sa bangka. Ayan. And the third one is resting faith. Like a man safely within the boat. Nandun siya. Nakasakay siya mismo dun sa boat. And able to reach out with a hand to help someone else get in. So, saan po tayo doon? Yan. Anong uring pananampalataya po meron tayo ngayon? Di ba usually, karamihan po ng mga pananampalataya o na may kita natin is the struggling or clinging faith, di ba? But it is not the kind of faith that God wants us to have. It should be the resting faith. Na kung saan we are able, Christians are able to shed the light of Christ to the world. Para maipakita na nandyan ang Panginoon. Na nandyan siya na handang tulungan ang bawat tao, lalo na sa mga kabataan. Alam ko rin yung struggles ng mga kabataan ngayon, diba? Nandyan yung naghahanap sila ng kanilang identity, companionship, pero sana ay makita nila yun sa ating Panginoon. So, ang nais ng Panginoon ay yung magkaroon tayo ng kaginhawaan, kapayapaan sa ating pananampalataya sa Kanya. Dahil nung panahon ng mga apostol,
kasama nila ang ating Panginoon. They have seen the miracles of Jesus Christ. Ngunit, sabi ng Panginoon, o kayong mga, sabi niya, oh yeah, little faith, sabi niya, diba? Kayong mga maliliit ba? O kakaunti ang pananampalataya. Kaya nais ng Panginoon na hindi maging ganun yung ating pananampalataya. Dahil kailangang ma-develop. It takes time and effort para tayo ay magkaroon ng sapat na pananampalataya upang maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, how do we get faith? Siguro may question, paano nga ba magkaroon ng pananampalataya? So, from the Word of God, sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. So, alam na po natin yung definition ng pananampalataya. Ngayon, how can we acquire faith? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay wag magmapuri. So faith is a gift from God. Yan ay kaloob ng ating Panginoon. That's why it says in Romans chapter 5, verse 1 and 2, we are justified by faith. Upang tayo'y magkaroon ng pananampalataya, kailangan nating tanggapin yung ipinagkaloob ng ating Panginoon. So ano yung una? Kailangan ng taong maligtas, hindi po ba? So, we are saved by faith and we receive peace in Him because of salvation. Napakahalaga na tanggapin muna natin yung kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. It is a gift from God. And that is yung pinag-aralan din po natin kanina, yung John 3:16. The greatest gift of God to all of us, to all mankind, is our Lord Jesus Christ. So dyan po, unang magpapasimula na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos kung sila itatanggap sa ating Panginoon. So, kung tatanggapin nila yung pagpapatawad ng ating Panginoon, sapagkat naparito ang Panginoon upang tayo'y to pardon us from our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And yan yung kaparaanan upang tayo ay mapabilang sa kanyang pamilya, may balik ang ating relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon. Upang tayo mapabilang sa kanyang pamilya. So sabi doon, sa ating binasa kanina, upang wag po tayong magmapuri sa ating sarili. Diba? Yan. So, it takes humility. Kailangan ng taong magpakababa sa harap ng Panginoon. Kailangan niyang makita ang kanyang kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Dahil kung mamataas ang isang tao, ayaw niyang tanggapin yung kaligtasan na pinagkaloob ng ating Panginoon. Siya rin lang ang malulugi, di ba? Siya rin lang ang kawawa. So, isa pang sabi dito, sabi ni John Powell, God takes and keeps the initiative. So, God alone can make man a believer. Dahil sa kaparaanan ng Panginoon, ay diyan lamang magkakaroon ng paraan ng tao upang makapanampalataya. Yan. Siya ang tutulong upang ang isang tao ay makalapit sa Kanya sa pamagitan po ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga na kung hinipo ka ng ating Panginoon, pinanyayahan ka niyang lumapit sa pagsisisi, ay kailangan mong i-take yung opportunity. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. So our part is to accept or reject His initiative.
lahat ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makapakinig ng kanyang salita, ng tunay na daan upang ang tao ay maligtas. Upang ang tao ay tunay na makilala sa ating Panginoon. Kaya mapalad kayo mga kabataan kasi may mga ginamit ang Panginoon, hindi man natin sila nakikilala noon, di ba? How come na makilala natin sila by accident, tapos sila pa yung ginamit ng Panginoon para tayo ay makarinig, di ba? Ng tunay na salita ng Panginoon, at tayo ay, hanggang sa tayo ay lumapit sa Kanya. Ngayon ay kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung ating attitude, sabi ko dito, our manner of living and spiritual hunger can either be conducive o ibig sabihin ay favorable sa harap ng ating Panginoon o ito'y hadlang para hindi natin makamit yung nais ng ating Panginoon. So kung walang pananampalataya, we have no spiritual life. Yan po ang ating tatandaan. So it is our basis for our success in our quest towards heaven. Kaya lahat po ng nasa atin ngayon, our faith, let's remember that we have received it from God. So dito sa Romans chapter 10 verse 17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yan. Faith comes by hearing the word of God. Yan po ang tatandaan natin. So kahit sinong tao, kung hindi po nila narinig or unexposed po sila tungkol sa salita ng ating Panginoon, ay hindi rin po sila magkakaroon ng pananampalataya. Diba? Kaya ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Kaya kailangan, lalo na sa mga Kristiyano, they have to expose themselves continuously in the Word of God. Kailangan nating pag-aralan, araw at gabi, pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Pero, hindi naman po ibig sabihin na itigil mo na lahat yung ginagawa mo, huwag ka nang mag-aral. Mayroong mga nagsabi, sana nag-aaral na lang tayo palagi. Hindi na tayo pupunta ng school. Hindi ka na magtatrabaho, mag-aral ka na lang ng Biblia. Meron nga ilustrasyon, hindi ko alam kung saan ko narinig. Basta sa isang preaching. Kasi siguro hindi na unawaan ng isang tao yung kanyang narinig. May isang father, huminto na siya na magsaka. Kasi ang gagawin niya na lang daw magbasa ng Bible. Yun na lang daw ang gagawin niya. Kasi nga, you have to study the Word of God, di ba? And to grow spiritually. Pero, hindi na siya nagsaka. Kaya, ano sabi ng asawa niya? Anong ginagawa mo? Di ba? Yan. So, mali naman po yung ganun. Diba? May prinsipyo rin naman ang Biblia. Ano sabi niya? Ang hindi gumawa, huwag kumain. Di ba? Yan. So, may mga kailangan tayong gawin. Yung mga estudyante, mag-aral, gumawa ng gawaing bahay, o yung mga iba, magtrabaho, yan. Makipag-usap sa pamilya, makipag-socialize sa mga kapatid, kumain, matulog, syempre kailangan din natin yan. Yan. So, pero, sabi nga, we must always seek God first, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, lahat ng bagay naman na ating gagawin, do it or do them for the glory of God. So, lahat ng bagay, gawin natin sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Yan. But, we should not neglect, pinaka-importante, we should not neglect the Word of God. Maraming kaparaanan. Tulad ngayon, kapag linggo, ito'y araw ng Panginoon, yung mga hindi nakakadalo, pwede silang makapag-online, di po ba? Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya pinapabayaan
na tayo ay hindi makapagkaroon ng serbisyo. Walang makakapigil sa atin kahit na may pandemya. Kaya, pwede tayong mag-aral sa ating mga sarili. So, there is a direct correlation between faith and exposure to the Word of God. So, dito po tayo lumalago spiritual. Hanggat nalalaman po natin ang liwanag ng salita ng ating Panginoon at ito'y tinutupad natin sa ating buhay, yan po lumalago ang ating pananampalataya. So sana po ay naunawaan po natin yung ating pinag-aaralan. At sa 1 Peter chapter 1, verse 1, 6 and 7, na ito ang inyong totoong ipinagagalak, bagamat ngayon sa sangdaling panahon, kung kailangan ay pinanumbay kayo ng mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. So, faith is gained through exercises and trials. So, nagkakaroon tayo ng lubos na pananampalataya sa Diyos kung ito'y sinasanay natin. At dahil po, yan din ay sa mga pagsubok na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Di ba dun sa Beatitudes? Ano po yung pinakahuli doon? Kasi yung Beatitudes, actually step by step po yan. Kung paano lumago ang isang Kristiyano. At yung pinakahuli, dun sa Matthew, basahin po natin yung chapter 5, dun sa 10 and 11. Mapapalad ang mga pinabuusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinabuusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. So yan po yung summit ng isang buhay Kristiyano. The peak of a Christian life. Nandyan na yung mga pagsubok. So paano natin mai-test, di ba? Yung pananampalataya. Kapag nandun na tayo sa end of the rope, kumbaga, di ba? Parang wala na. Yan. Parang lahat ng bagay ay black. Yan. So dun po natin masasanay yung ating pananampalataya. The trial of your faith being much more precious than of gold. Kung titignan po natin yung mga halimbawa ng mga naunang Kristiyano sa Bible, mula Old Testament hanggang New Testament, may nakita po ba kayong mga lingkod ng Panginoon na pa-relax-relax? Diba? Yan. O walang ginagawa, o very calm yung kanilang pamumuhay. So lahat, di ba makikita natin, they were tried. Yan. Dumaan sila sa pagsubok. Yan. Kung isa-isahin natin, halos lahat. Lahat. Hanggang nga sa buhay na nila yung kapalit. Na ipahayag lamang nila ang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po natin isa-isahin yun. Yan. So napakarami ng mga halimbawa. At we are not excused to that. Kung nais nating sumunod sa ating Panginoon, kailangan din nating pasanin ang ating krus. Na maging mapagtagumpay, yun ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat alam natin na hindi po tayo nag-iisa. Kaya sabi nga ni Sister Eileen, kung may mga pagsubok kayo, mga kabataan, lapitan nyo lang yung mga elders ninyo. Yung mga kapatiran, mga brothers and sisters in Christ. Dahil sigurado na sila ay magbibigay ng payo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang panghuli, mga kapatid, na how to have faith, dito sa Colossians chapter 2, verse 5. So, ang pinakamahalaga ay yung, sabi niya dito, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon may nasa inyo ako sa spirito, nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos.
ang katibayan ng iyong pananampalataya kay Kristo. We have to keep the faith in ourselves. Yan. Yung magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. To remain steadfast. Yan. In our own faith. Kasi paano tayo hayo, makakapag-imbita kung tayo mismo ay pahapay-hapay, di ba? Kung tayo ay may wavering faith. Yan. Kailangan may pakita muna natin sa ating sarili na tayo ay matibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Para mahamon din natin yung ating mga kapatid o yung mga unbelievers. So tulad nga nung ikatlong halimbawa o kind of faith na sabi ni Dwight Moody, we have the resting faith, diba? Yan. Na lahat ay ating magagawa sa kalooban ng Panginoon. At dito, isang napakahalaga din nating malaman na Satan will always try to steal and rob your faith. Gagawin niya ang lahat para mawala yung pananampalataya sa ating Panginoon. He can offer everything in this world. Diba? Yan. So, it's a challenge for us. May tanong ang ating Panginoon dito sa Luke chapter 18. Luke chapter 18 verse 8. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayunmay pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So it's a question of our Lord Jesus Christ. Sabi nga, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya dito sa lupa, pagbalik niya. At nawa ay yun po yung ating pakanasain na masumpungan tayo ng Panginoon sa pananampalataya. Yan. Kaya sabi ni bilang panghuling versikulo dito po sa Romans chapter 8 verse 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Yan. So let us not allow the beggarly elements of this world, beggarly elements, diba? Mga bagay sanglibutan, to rob our faith. Let us not allow Satan to rob our faith in Christ. Yan. Kaya nawa ay pakanaisin natin at palagi nating hilingin sa Panginoon, Lord, increase our faith. Palagi nating naisin na tayo maging kalugod-lugod at ating ipaglaban ang ating pananampalataya. Lalo na sa mga kabataan, you have to fight the good fight of faith. Dahil marami pa kayong pagdadaanan, kami ay tapos na sa inyong napagdaanan o pagdadaanan na yan. Yan. Kaya makinig kayo sa payo ng inyong mga mas nakakatanda na mga matagal na tumanggap sa ating Panginoon. At tunay na sila yung gagabay at magbibigay ng payo na based on experience. Kaya yan po yung pananampalataya na nais ng ating Panginoon na kilalanin natin siya sa ating buhay. Kaya yun po yung ating pinag-aralan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Kahilingan ko po ang panalangin kay Sister Aileen. Maraming Diyos na makapagyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa aming napag-aralan tungkol sa pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na sa pananampalataya ay walang posible. Kaya salamat na kami ay natuto kung paano namin pakaingatan at pakahalagahan ang aming pananampalataya upang maging ilaw kami, Panginoon, sa
mundo po. Salamat sa ginamit niyong alipin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na nakakabusog ng aming buhay spiritual. Salamat sa presensya ng bawat kapatid, sa mga bukas pusong tinanggap ang inyong mga salita, Panginoon. Nawapat kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon. At sa mga oras na ito, na kami din po yung mag-iwa-hiwalay, kayo po, Panginoon, na siyang mag-ingat sa bawat isa, sa mga kapatid na may iwan, at sa mga kapatid na pauwi sa mga malalayo pa dito, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa amin. At amin din po pinapannalangin ang pag-uwi nila Brother Rocky at Brother Roldan bukas sa lugar ng Aurora. Samahan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po si Jan na mag-drive ng sasakyan para maihatid sila, Panginoon. Makarating po sila doon na safe at makabalik po si Jan at si Ate Judy na mapayapa din po, Panginoon, dito sa ating lugar. At salamat, Panginoon, sa nakakabusog na pag-ibig na fellowship na ito. Naway maulit pa, naway lahat ay magpapatuloy, lahat ay magpupursiging paglaban ang aming pananampalataya. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.